Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natunghayan nga nating matapos makauwi ni Tindeng at Noy ay tila may gusto itong sabihin kay Tess. Nahalata naman ito agad ni Tess kung kaya tinanong na niya kung ano ang problema. Sinabi naman ni Lolo Noy na nakita nila ni Tindeng si Reger na masayang kumakain kasama si Lena. Wala namang ekspresyon ang muka ni Tess nang marinig ang mga sinabi ni Noy. Sinabi naman ni Tindeng na noon pa man ay alam na niyang may namamagitan kay Reger at Lena. Pinabulaan na naman ito ni Tess at sinabing natural lamang na magsabay silang kumain dahil magkatrabaho sila. Wala naman ang nagawa pa sila Tindeng at Noy kundi manahimik na lamang dahil alam naman nilang nagbabulag-bulagan na lamang si Tess sa isyu na ito. Nang makauwi naman si Reger ay kapansin-pansin agad ang sugat sa kanyang noo na ipinag-alala agad ni Tess. Sinabi naman ni Reger na dahil ito sa operasyon nila at huwag na itong alalahanin sabay abot ng supot na may lamang pagkain. Nang makita naman ito ni Tindeng ay sinabi niyang huwag na huwag itong ihahain sa pamilya niya dahil tira-tira lamang ang mga ito. Sinabi ni Tindeng na nakita niya si Reger at Lena na naglalandian sa karinderya kung saan sila kumain at nakuha pa mag-uwi ng tira. Nagulat naman si Reger sa sinabi ni Tindeng kung kaya nagalit ito na akala mo ay hindi totoo ang sinasabi ng matanda. Sinabi nito na walang katotohanan ang mga ito at huwag na huwag siyang babaliktarin lalo pa at nakatira sila sa pamamahay niya. Dito rin sinabi niya na may posibilidad na si Tanggol ay nakakalabas ng kulungan upang pumatay ng tao dahil narinig niya ang pangalang iyon sa operasyon nila. Dagdag pa nito na sa oras na makita niya si Tanggol ay papatayin niya ito. Sa kabilang dako, matapos palayasin ni Ramon ang magulang ni Monique ay bumalik ito sa dating bahay nila sa Quiapo kung saan nangungupahan ngayon si Rhoda. Sinabi ng mag-asawa na gusto nilang makalanghap ng ibang hangin kung kaya umalis na muna sila sa mansyon. Tila hindi naman naniwala si Rhoda sa mga kwento nito. Matapos namang malaman ni Rhoda ang totoong nangyari ay humagalpak ito ng tawa sabay sabing hindi niya papayagan ang mag-asawang tumuloy sa bahay niya dahil binayaran na niya iyon. Sa huli ay nagkasundo naman silang bababaan ni Mang Marzang ang upa sa bahay at pumayag na nga doon si Rhoda na 3,500 na lamang ang ibabayad niya kapalit ng muling pagtira nila Mang Marzang sa bahay. Sising-sisi naman si Mang Marzang sa mga mangyayari ngayon lalo na sa pinagdadaanang hirap ni Monique sa kamay ni Ramon. Ipinangako niya sa sarili na balang araw ay babawiin niya ang anak kahit ang kapalit man nito ay buhay niya. Sa mansyon, tuloy-tuloy na nga pagsasaya ng grupo ni Olga sa pag-alis ng magulang ni Monique. Habang si Monique naman ay walang humpay sa pag-iyak at pagsisisi sa lahat ng naging desisyon niya sa buhay. Labis niyang pinagsisisihan kung bakit hindi niya tinanggap ang pagmamahal ni Tanggol lalo pa sa lahat ng sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Patuloy naman ang pagsasabi ng mga hinanakit sa buhay si Tanggol habang nasa cottage. Nakwento nito kung paano siya iniwan ni Monique at kung anong hirap ang dinanas niya. Sinabi niya rin na wala siyang nakuhang pagmamahal sa magulang at lola na lang niya ang naniniwalang magbabago pa siya. Dito naman lalong lumambat ang puso ni Monique at lalong nahulog ang loob sa binata. Sa abangan sa Batang Quiapo tila gagawa na ng hakbang si Olga upang patayin si Tanggol. Mapapatay na nga ba niya ang Kai sa isang tunay na tagapagmana ni Ramon? Ang mga susunod pang mangyayari ay abangan sa susunod pang mga episode. Panatilihing nakasubscribe sa aming YouTube channel upang palaging maging updated sa mga kaganapan sa FPJ Batang Quiapo.